Bagong pulisya ng China, walang makakadaan sa karagatan na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ang mahuli ay ikukulong at paparusahan ng China na naaayon sa kanilang batas. Sa video nating ito, ating aalamin ang mga hakbang na ginawa ng ating gobyerno laban sa pambubuli ng China. Hindi na ito nagustuhan ng ating mga opisyal at sinabing gawin na rin ang ginawa ng China. Kumbaga, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung kaya raw ng China manghuli ng mga illegal passer, mas kaya raw ng Pilipinas na gawin iyon. Sa atin ang karagatang iyon at dapat ibigay sa Pilipinas ang karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Bagamat ang panibagong pulisiya ng China sa West Philippine Sea ay isang panghihimasok sa soberanya at teritoryo ng Pilipinas, kagaya't na nilabag ng China ang soberanya at teritorial na integridad ng Pilipinas nang ipatupad nito ang panibagong pulisiya na ipinagbabawal ang pagpasok ng anumang banyagang barko o eroplano sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga matatag na panawagan ng Pilipinas at iba pang bansa na iwasan ang anumang unilateral na aksyon o panghihimasok sa West Philippine Sea, patuloy ang China na nagpapatupad ng mga pulisiya at estratehiya upang palawigin ang kanilang kontrol at pagmamay-ari dito. Ang panibagong pulisiya na ipinagbabawal ang pagpasok ng anumang banyagang barko o eroplano ay isang malinaw na paglabag sa soberanya at teritorial na integridad ng Pilipinas at nagpapakita lamang ng walang katapusang ambisyon ng China na angkinin ang buong West Philippine Sea. Ang aksyon ng China ay malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na siyang nagtatakda ng mga batas at regulasyon sa pagmamay-ari at paggamit ng mga karagatang dagat at mga likas na yaman nito. Ayon sa UNCLOS, ang Pilipinas ay may eksklusibong ekonomikong zone, EEZ, na umabot hanggang 200 nautical miles mula sa kanyang pampang, na kung saan ay may karapatan ito na gumamit at pamahalaan ang mga likas na yaman dito. Ngunit ang panibagong pulisiya ng China ay nagpapahiwatig na wala silang pakialam sa mga batas at kasunduan na ito at patuloy na ipinagtatanghal ang kanilang mapaniil na pagnanakaw sa mga teritoryo at karagatang dagat na may karapatan ang Pilipinas. Ang panibagong pulisiya ng China ay hindi lamang isang direktang pag-atake sa soberanya at teritorial na integridad ng Pilipinas, kundi pati na rin sa mga prinsipyo ng pandaigdigang katarungan at kapayapaan. Ang China, sa halip na makipagtulungan at makipag-ugnayan sa ibang bansa upang malutas ang mga isyung ito sa pamamagitan ng pangangasiwa at pakikipag-usap, ay patuloy na pagpupursige na palawigin ang kanilang kontrol at pagmamay-ari sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga unilateral at marahas na aksyon. Ang panibagong pulisiya ng China ay nagpapakita lamang na ang kanilang hangarin ay hindi lamang ang pag-aangkin sa West Philippine Sea, kundi pati na rin ang pagtataguyod ng kanilang imperyo na ambisyon at pagdominasyon sa rehiyon. Ito ay isang malaking banta, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong ASEAN at pandaigdigang komunidad na dapat magkaisa at magtulong-tulong upang ipagtanggol ang soberanya at teritorial na integridad ng bawat bansa. Ang Pilipinas bilang isa sa mga pangunahing biktima ng panghihimasok at pagnanakaw ng China sa West Philippine Sea, ay dapat na magpakita ng matatag at makabuluhang aksyon upang ipagtanggol ang kanilang karapatan at interes. Ito ay nangangailangan ng isang malinaw na at kohesibong estratehiya na nakatuon sa pagpapalakas ng mga alyansakong panlabas, pagpapalakas ng depensa at pagsulong ng mga legal na hakbang upang ipagtanggol ang kanilang soberanya at teritorial na integridad. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang batayang ekonomiko at strategikong interes ng Pilipinas, kundi pati na rin isang simbolo ng kanilang pambansang soberanya at integridad. Ang panibagong pulisya ng China ay isang malaking hamon at banta sa lahat ng ito, at ang Pilipinas ay dapat na kumilos ng may determinasyon at kabayanihan upang ipagtanggol ang kanilang karapatan at interes sa rehiyon. Ngayon, mapunta naman tayo sa pahayag kung saan si Pangulong Marcos ay talagang pumayag
at sinabing magpanibagong pulisiya ng China sa West Philippine Sea. Kasama ng matinding panghihimasok ng China sa West Philippine Sea ay ang panibagong pulisiya nitong ipinagbabawal ang anumang banyagang barko o eroplano sa naturang karagatan. Ito ay malinaw na paglabag sa soberanya at teritorial na integridad ng Pilipinas at nangangailangan ng mabilis at malinaw na tugon mula sa kasalukuyang administrasyon. Naglabas kasi ang Chiba ng bagong pulisiya na kung saan malaya raw silang manghuhuli ng mga ilegal na mangingisda kung sakaling magkakamali daw ang mga Pilipino na lumagpas. Bilang tugon dito, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay agad na nagsampa ng isang malakas na protesta laban sa unilateral at hindi makatarungang aksyon ng China. Sinabi niya na ang pulisiya ng China ay labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at iba pang pandaigdigang batas at hindi maaaring tanggapin ng Pilipinas. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ang West Philippine Sea ay bahagi ng eksklusibong ekonomikong zone, EEZ, ng Pilipinas kung saan ito ay may eksklusibong karapatan upang gumamit at pamahalaan ang mga likas na yaman dito. Aniya, hindi namin maaaring tanggapin ang anumang unilateral na aksyon na magbabanta sa aming soberanya at teritorial na integridad. Upang ipagtanggol ang mga interes ng Pilipinas, si Pangulong Marcos ay nag-utos sa Department of Foreign Affairs, DFA, na magsampa ng diplomatic na protest laban sa China. Marahil marami na naman ang magsasabi sa inyo na puro protesta ayaw kumilos. Sa totoo lang, mas maganda na ilakad pa rin natin ang sitwasyon sa teritoryo sa maayos na pamamaraan. Kasama rin sa utos ng Pangulo ang pagpapadala ang isang diplomatic note na nanawagan sa China na ibalik ang kanilang pulisiya at respetuhan ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya naman, noong mga nakaraang araw, direktibang nagbigay ng pag-uutos si Pangulong Marcos ang Armed Forces of the Philippines, AFP, at sinabing manatiling alerto at handa upang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas kung kinakailangan. Alam kasi ng Pangulo na anumang oras ngayon ay maaring umatake ang China sa Pilipinas. Dagdag pa ni Marcos na handa ang Pilipinas para gawin ang nararapat na hakbang upang ipagtanggol ang kanilang mga interes sa rehiyon. Bukod dito, si Pangulong Marcos ay nagsagawa rin ng mga konsultasyon at pagpupulong kasama ang iba pang mga lider ng ASEAN upang talakayin ang isyu at magkaisa sa pagtutol sa panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Nanawagan siya na kailangan ng isang pinaghihinalaang at koordinadong tugon mula sa rehiyon upang labanan ang mga unilateral na aksyon ng China. Ang mga hakbang na ito ni Pangulong Marcos ay malinaw na nagpapakita ng kanyang determinasyon na ipagtanggol ang soberanya at teritorial na integridad ng Pilipinas. Ito ay isang malakas na mensahe sa China na hindi nila maaring manduhan upang himasukan ang anumang bahagi ng West Philippine Sea na may karapatan ng Pilipinas. Gayunpaman, ang laban na ito ay hindi madali at nangangailangan ng patuloy na vigilance at determinasyon mula sa Administrasyong Marcos. Kinakailangan din ng malalim na pag-uugnayan at koordinasyon kasama ang iba pang mga bansa sa rehiyon upang epektibong labanan ang mga panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Kaya malaking tulong talaga na laging nakaagapay si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon naman sa mga eksperto, may mapanganib na kahihinatnan kung pabayaan ang West Philippine Sea. Mag-list down ako ng iilan. Ang West Philippine Sea ay matagal nang pinag-aagawan ng Pilipinas at China at ang panibagong pulisiya ng China na pagbabawal sa anumang banyagang barko o eroplano sa naturang karagatan ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa Pilipinas kung hindi ito haharapin ng maayos. Kung ang Pilipinas ay pababayaan lamang ang panghihimasok at pagtatangkang kontrolin ng China ang West Philippine Sea, maaaring malagay sa matinding panganib ang ating pambansang soberanya at teritorial na integridad. Ito ay maaaring magdulot ng malubhang implikasyon sa ating pambansa at pang-ekonomiyang seguridad. Una, ang West Philippine Sea ay mayroong malaking kahalagahan para sa Pilipinas.
Ito ang pangunahing dagat-daanan at ruta ng pandaigdigang komersyo at shipping, at ang pagkontrol dito ng China ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ating ekonomiya. Maaari itong maging hadlang sa malawak na pagdadala ng mga pangunahing produkto, kalakal at serbisyo patungo at mula sa Pilipinas. Dagdag pa rito, ang West Philippine Sea ay mayroong malaking yaman sa likas na mga resources, kabilang ang malaking deposito ng langis at gas at iba pang mga mineral na kayamanan. Ang pagkawala ng kontrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay maaaring makapagpahirap sa ating pambansang industriya at pagkakakitaan ng ating mga mamamayan. Sa huli, maaari rin magdulot ang sitwasyon ng pagbabanta sa ating pambansang seguridad. Ang China kasi ngayon ay talagang malakas ang loob, at dahil alam nila na hindi pa kaya ng Pilipinas na makipagdigmaan. At saka maaring gumagamit din ang China ng kanilang kontrol sa West Philippine Sea upang paghimasukan at bantaan ang ating mga teritoryo. Ito ay maaaring magdulot ng tensyon at maaaring magbunga ng hindi inaasahang armed conflict, at sana hindi ito mangyari. Higit sa lahat, ang pagkawala ng kontrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay magiging malubhang kapalpakan sa ating pambansang dangal at kapangyarihan. Ito ay maaaring makapagdulot ng malaking pinsala sa ating imahe at impluensya sa rehiyon at sa buong mundo. Sa makatuwid, ang Pilipinas ay hindi maaaring pabayaan ang panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Kailangan nating ipagtanggol ang ating soberanya at teritorial na integridad sa pamamagitan ng mabilis at malinaw na aksyon. Ang ating kinabukasan at kasaganahan bilang isang bansa ay nakasalalay dito.